Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Heto, matindi, mainit mga kaibigan. Dating Pangulong Digong, nako po, halos magpakaawa na, humingi ng tulong sa palasyo. Dito po sa usapin na paglabas ng warrant of arrest. Akala ko ba, ito ay hindi hingi ng tulong? Bakit hihingi ka ngayon ng tulong? Akala ko ba ay hindi ka magpapahuli ng buhay? Ay ano ang sasabihin mo na hihingi ka ng tulong? Yan po mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay tayo ng kaunting public opinion, punto de vista na naaayon po sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Hinihingi ko na isulat yung non-cooperation ng Pilipinas sa ICC dahil nga hindi na nga tayo miyembro at wala nang jurisdiction. Pumalag po si Solicitor General Maynard Guevara dahil ang sabi niya sapat na raw yung sinabi ni Presidente na paulit-ulit. With all due respect, ang problema po kasi bumabalentong sa mga importanteng issues si PBBM. Kaya kung kayo naman ay nasa panig ng Duterte o mga Duterte mismo, talaga parang hindi importanteng salita. Kinakailangan talaga nakasulat. O, tingnan natin, PBBM maintains ICC has no jurisdiction. Nasa palasyo po ako niyan. Sinang-ayunan ni Justice Secretary Remulla. Sabi pa nga niya, hindi namin papapasukin ng mga ICC probers sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, aarestuhin niya. Pero 7 months later, anong sinabi ni PBBM? Abay, rejoining the ICC is now under study. Justice Secretary Remulla from hindi pa papasukin to papaarestuhin, ayan. At matapos yun, diniklara niya, ICC probers can enter Philippines but must follow legal procedures. O diba, salungat na sulangat, nagtataka pa kayo, bakit dapat isulat? Balento nga po ang problema. Mantakin ninyo, wala pang 2 taon sa opisina yan, In fact, yung balentong nila is over a span of 8 months lang po. So ngayon, hindi pa rin importanteng isulat? I don't think so. Mukhang importante yan. Pero hindi lang po siya sa ICC, bumabalentong. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Nako po, matindi mga kaibigan. At yan ho ang tinig ni Attorney Harry Roque. Kaunting kaalaman po mga kaibigan ay mismong si Attorney Harry Roque na ang inamin before ng mga nakaraang araw na siya di umano ang tagapagsalita nitong ating dating Presidente Digong, na lahat di umano ng galawan niya ay ika nga po'y may kinalaman dito o may basbas ni Pangulong Digong. Pangulong Digong dati. Datapot sa puntong iyan mga kaibigan, ay malinaw naman dito sa ruling ng video na narinig natin at napanood na humihingi ito ng tulong dito sa kampo ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Diba? Bagamat hindi man direkta na sinabi ni dating Pangulong Digong na gawin mo ito at humingi ako ng tulong, ay understood na po yan mga kaibigan, dahil pinangatawanan ho ni Attorney Harry Roque na siya po
ay tagapagsalita ni Pangulong Digong na at ang mga galawan po ay alam ni dating Digong na Pangulo. Di ba mga kaibigan? Malinaw po dyan na humihingi ng tulong sa palasyo. Ay sabi nga niya, naku, para mga bata lang, di ba? Bakit ko nasabing parang mga bata? Ay maya-maya natin tatalakayin yan. Dakwa muna natin kung paano ito nagsimula. Sapagkat hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na diretsahan, pinamulat, pinamukha sa taong bayan at pinamukha din sa ating Pangulong Bongbong Marcos nang hindi siya hihingi ng tulong sa pamahalaan according dito po kay dating Presidente Digong. Ano po ang nangyari? Sabi nga niya, kahit anong mangyari, hindi siya hihingi ng tulong. Sabi ni Duterte. Ano ang nangyari? Ito po ay isang maliwanag na paghingi ng tulong. Na sabi nga ay pumalag. Itong ating Solicitor General Guevara na inuutusan na kung pwede ay isulat itong ikangapoy katibayan na hindi papapasukin dito ang ICC at isulat kung ito bang warrant of arrest ay isiserbo hindi kapag lumabas. Maraming meaning nung hindi man na direct na sinabi na ikangapoy ganito. Wag na natin pong isa-isahin. Ay kung lalawakan po natin ang ating common sense upang unawa, ang gusto pong ipunto dito ni Atty. Harry Roque ay usapin ng warrant of arrest. Gusto niyang nakasulat, ikalendaryo. Na ikangapoy sa katunayan, may katibayan na hindi, kung sakaling lumabas ang warrant of arrest, ay hindi isi-serve dahil gagamitin yung ikangapoy walang karapatan na pakialaman ang bansang Pilipinas ng ICC. Hindi ko na ipapaliwanag dahil alam niyo na po yan. Hindi ko na isa-isahin. Ang bigyan po natin highlight dito, yung dapat daw isulat di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na sa katibayan ay hindi niya ipapakulong. I'm very sorry. Ay direct to the point ako. Ay doon din pupunta yun di ba? Ayan ang nangyari. Ay pangatawanan nyo sa kampo ng mga Duterte. Parang naman, mayroon kayong isang salita, mayroon kayong palabra de honor, yung sinasabi nyo na hindi kayo hihingi ng tulong sa ikangapoy palasyo o kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ay, kayo rin po ang gumagawa na ikangapoy mga komento na dapat bigyan ng pansin dahil in relation ay related po dito sa ikangapoy mainit na usapin na paglabas po ng warrant of arrest. Unang-unaw, hindi Malacanang ang nagpapakalat na may lalabas ng warrant of arrest. Tahimik lang po yan. Tahimik pero planado ang galawan. Yan bang pagpapalabas nyo sa kampo ng mga Duterte na alam nyo na ang sabi, una nagbunyag ay itong si Atty. Harry Roque. Marami ang nagulantang kung saan daw nanggaling ang kanyang batayan. Ba't hindi po ako may sabi? Marami po ang nagsasabi na ito ay isang paraan, taktika nila upang tistingin ang taong bayan kung magkakagulo, upang tistingin upang humingi ng simpatiya sa taong bayan. At ang sabi nga ni Atty. Harry Roque, wag niyong gawin yan. Magkakagulo ang taong bayan pag inaresto si Duterte. Mayroon bang sumunod sa inyo? Mayroon ba simpatiya? Mayroon po. Yung kanya mga dating taga-suporta. GB na po yan. Yung mga kamag-anak, siyempre may taga-Davao, susuporta yan. But, alalahanin po natin, hindi po lahat ng tao
ay kayang paikutin sa tinatawag na warrant of arrest. Huwag gawin yan, huwag gawin yan. Hindi po kayang takutin ang pamahalaan dyan. Hindi po si Bongbong Marcos ang may kagagawan yan. Kung wala pong ebidensya, dito sa tinatawag na usapin na ICC sa pag-iimbestiga, huwag po kayong matakot. Kahit may warrant of arrest, daanan nyo sa legal na proseso. Kung walang ebidensya, di ba? Kung nung kayo ay presidente nananawagan kayo, na ika nga po doon sa mga nilalabasan ng warrant of arrest, kung lalaki ka, ay harapin mo. Huwag kayong tago ng tago. Ngayon, kung sakaling lumabas naman ng warrant of arrest sa iyo, dating Presidente Digong, dapat ganyan din po ang iyong pananaw sa buhay, yung iyong panawagan noon na dapat harapin, ay dapat itanim mo din sa iyong puso at isipan na harapin mo din po yan at nasa ganun po. Kung wala kang nga po matibay na ebidensya laban sa iyo, at least na ipagtanggol mo ang iyong sarili sa tamang paraan. But ba na mga kaibigan dito sa usapin na kailangang isulat ang usapan na may pinasusulat siya parang di ba? Parang yung hindi naman sa yung tayo ng mga bata pa para sa katunayan isulat natin. Para sa katunayan may utang ka. Ganyan ang gustong mangyari ni Atty. Harry Roque na gustong isulat sa papel ng ating Pangulo na sa katunayan dito sa nalalapit di umano na paglabas ng warrant of arrest ay pigilan. Huwag pakialaman ang ating bansa. Yan ang gusto niyang ipunto at nasa ganun po. Maligtas dito sa tinatawag na kapag inaresto po ito ay pwedeng makulong mga kaibigan. Na madalit salita po mga kaibigan kahit hindi kayo maniwala. Ang buhay po nito, tanging presidente lang po ng kasalukuyan ngayon ang makakapigil kung sakaling lumabas po ang warrant of arrest mga kaibigan. Abangan po natin ito mga kaibigan at kabang-abang. Ang maliwanag po dito, ito isang paghingi ng tulong sa Malacanang. At pumalag nga po ang ating Solicitor General na si Guevara. At ang sabi nga, hindi na kailangang isulat sa papel. Sapat na ang ikangapoy sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, alalahanin po natin kung patuloy nyo hong gagaguhin, kung patuloy nyong babanatan, ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ngayon na walang batayan, walang sapat na batayan, puro paninira di umano, ay sino pa ang gaganahan tulungan ka para isulat sa papel na ika nga po ipigilan ang warrant of arrest? Alam nyo, alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto mga kaibigan. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Sa lahat ng naririnig nyo dito, public opinion, komento, ay nagbabase po tayo sa gulong ng video na pinakita ko po sa inyo na pinanood natin. Maraming salamat po. Huwag po tayong matakot. Karapatan nyo magbigay ng public opinion diyan sa comment section. Kung ano man ang inyong salubin, bashers man o hindi. Kung kanino kayong partido, kay Duterte man o kay Marcos, wala pong problema yan. Buong puso ko pong tatagapin yan, irerespeto, dahil karapatan nyo po yan magpahayag ng inyong mga salubin. Magpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan!